May topak to si sir. Sorry ha. May topak yan. Pagka ganyan. Sir, hindi tama yung ganyan yung attitude. Hindi hindi maganda yan. If you think it's funny na alam mong nasaktan po yung yung binastos ninyong relihiyon eh. Nasaktan po sila sa paghuhukay ninyo, tapos pag gagawin pong katatawanan yung heartbeat, na in reality, palpak yun. Bakit? Wala yung heartbeat dun. Diba? Kapalpakan po yung ginawa ninyo eh. And yet, you have the balls to laugh on it. Palpak po kayo dun. Bakit? Wala si pastor doon eh. Sumuko siya galing sa labas. At yan po ay sumuko siya sa isap, hindi nga sa inyo. Professional. Professional dapat ang isang opisyal ng PNP. Hindi yung kumagsalita parang sanggano na nilagyan mo ng uniforme na hindi naman bagay yung uniforme. Yan totoo eh. Alam mo, sabi nga nila, ito merong kwento-kwento, merong nga kasabihan mga kababayan, na kahit ang baboy ay damitan mo, baboy pa rin yan. Kung lang talagang itong si Torre ay napaka-chipipay na pulis. Ito na nga, pag-usapan na natin si Torre. Ay, grabe tuwang-tuwa ho si Torre, talaga nga naman. Yung kanyang pong reward ay naibigay na sa kanya finally. Alam naman po natin yung reward na yan, yung kanyang ginawang panggigipit sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy ay nagtagumpay at nagbunga, ika nga. Ano yung bunga na yun? Yung siya ay bagong PNP chief. Gago! Grabe ka naman. Bakit naman PNP chief? Kasi naging chief na nung siya nang naging PNP, head ng PNP. Chief as in chief. Chipipay. Bakit kanyo? Mantakin mo tradisyon na ho yan sa, merong honor code, unwritten honor code sa PNP na ang namumuno ho dyan ay isang PM mayor. Yan ay tradisyon na mula pa nung kopong-kopong po yan. Walang bumali niyan except si Marcos. Gago! Hindi naman po natin sinasabing chipipay po ang PNPA Nagkataon lang talagang itong si Torre ay napaka-chipipay na pulis. Oo! Unya, patutunayan ko sa inyo kung bakit napaka-chipipay nitong tao na to. Kaya bagay na bagay sa kanya yung PNP chief. O kaya, chief of police. Bakit chief of police? Di ba sa Tagalog ng chief of police, chief na police? Papakita natin dito mga kababayan para maintindahan nyo lang. Kasi baka sabihin nyo naman, napaka-bias mo naman Banatbay. Hindi. Hindi lang naman po ako nagsabi niyan. Maging nga pong si Estrada, ay sabi niyan, ngayon lang tayo nagkaroon na PNP chief na bastos. Hindi, alam nyo mga kababayan, dapat po kasi professional. Professional dapat ang isang opisyal ng PNP. Hindi yung kumagsalita parang sanggano na nilagyan mo ng uniforme na hindi naman bagay yung uniforme. Yan totoo eh. Alam mo, sabi nga nila, ito merong kwento-kwento, merong nga kasabihan mga kababayan, na kahit ang baboy ay damitan mo, baboy pa rin yan. Di ba? Halimbawa, yung iba pinipilit nilang ginagawang pet yung baboy. Yeah, kasi yung iba, aso, pusa, yung iba ginagawang pet yung baboy. Kahit anong pagdadamit mo dyan, baboy pa rin yan.
Hindi magbabago yan. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Hindi ko sinasabing baboy si Torre ha. Malayo ho sa itsura niya ang baboy. Kasi ang baboy maputi, mataba. Hindi po siya kabaligtaran lahat eh. Pwede pa sigurong Ay. Easy, banat bay. Baka mamaya, alam mo na, iba yan. Iba gumalaw yan si PNP Chief. Ay, grabe. Anyway, may mga nagagalit, ha. Ito, mga kababayan, may mga nagagalit kay Banat Bay, ha. Alam nyo kung bakit? Sobra daw yung tawa ng tawa. Pati ito, pinakikialaman, eh. Nakikinood na nga lang, pinapakialaman pati na itong lap track ko. Diba? Hindi. Pinakikinggan po natin yung mga ganyan. Susubukan po natin kasi yung daliri ko minsan napapadalas ang pindot eh. O, diba? Totoo naman eh. Anyway, ito na. Pag-usapan natin itong si Nicolas Torre. Ito ha. Pakinggi itong balitan to. Paramihan ng maarestong drug suspect. Yan po ang Grabe, paramihan. Ako po. Yan kaya ay mangyayari? Yan kaya ay ano kaya mangyayari diyan? Kasi tandaan niyo, 'di ba? Yan yung kinontra nila noon eh, yung quota system, 'di ba? Pero si Torre ngayon sinasabi niya paramihan. Mas matindi to, mas malala. Kasi yung quota system, 'di ba? May quota, bibigyan ng quota. Although hindi ho lahat nagsasabing meron noon okay? Pero meron lang ilan nagsabi, pero yung iba, wala naman nagsasabing may quota system. Siguro sila lang ang binigyan ng quota. Ibig sabihin ng quota system yung para bagang may quota ka, kailangan makaabot ka ng ganitong klaseng numero ng mahuhuli. Ito yung quota system daw nun sa war on drugs. Although isa lang ang narinig ko nagsabi niyan, pero meron na iba, dinideny naman yan. Okay? Pero maraming nagagalit dyan. Sabi, gagalit kami dyan kasi quota ko sa delicate siya, bla bla bla. Tapos dito, titingnan natin kung magre-react sila kasi dito, pinalitan lang yung pangalan, hindi nga quota system pero paramihan. Mas malala ito kasi yung quota system, ang kalaban mo lang, yung sarili mo, yung quota mo, di ba? Yun lang yun. Dito, ang kalaban mo, pati yung kapwa mo. Kapwa pulis mo. Paramihan kayo eh, di ba? Kung sino marami. Marami ako. Kayo, konti. Bahala kayo. Unahan ko kayo, patayin. Hindi naman patayin. Unahan ko kayo, hulihin ang mga kapulisan. Mga kapulisan tuloy. Kasi meron din mga drug addict at saka pusher na pulis eh. Kaya tuloy kapulisan. unang direktiba sa pulisya ng bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III sa kampanya Pero mamaya pag-usapan natin yung bibig nito, yung kabastusan nito. kontra droga ng Administrasyong Marcos. Nang matanong sa isyu ng paglabag sa karapatang pantao, ang sagot ni Torre, iba ang kanyang gagawin. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagpasa ng liderato mula kay General Romel Francisco Marbil, papunta kay General Nicolas Torre III, nabuo ang bagong kabanata sa kasaysayan ng PNP. Ang pag-upo ni Torre, ang kauna-unahang pagkakataon na isang graduate ng Philippine National Police Academy ang mamumuno sa 231,000 ng mga pulis. Hindi tulad dati na puro mga taga-Philippine Military Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at Eto, baka sabihin naman nung iba, ay bakit? Hindi naman yan, tama lang yan. Kasi pulis yan eh, bakit kinukuha sa PMA? Alam nyo mga kababayan, sa PMA po kasi, matindi ang training. Hindi ko minamaliit yung PNPA. Pero kakaiba ho kasi ang training sa talagang the best of the best. Kaya nga pag graduate ka ng PMA, it's either you will go sa military, may ranggo ka na kaagad, or sa kapulisan, may ranggo ka na kaagad. Bakit to ganun? Hindi ko ito invento ha. Bakit may ganong klaseng may ranggo ka na kaagad pagka-graduate ka ng PMA? Kasi nga po, ginagalang ng institusyon ng bansang ito na paggaling doon, matindi ang disiplina. Paggaling doon, matindi ang training. Malalim. Alam mo yun, hindi naman sa minamaliit. Kasi may mga ganon din naman po di ba? I mean, halimbawa sa ibang
aspekto. Pwede ka namang philosophy graduate, di ba po? Pwede ka namang pwede mo naman ding sabihin na ikaw ay magaling pagdating sa mga pagtuturo, 'di ba? Tama, mali. Pero mga kababayan, ito po ang bakit yung iba kailangan lawyer, 'di ba? Kasi nga po may mas malalim pang pag-aaral na ginawa yung isang abogado compare sa isang alam mo yon, PhilO graduate, administration na mga kurso, o kasi ganyan may public basta yung parang dapat papasok ako dun eh. Di ko ba alam bakit ayoko eh. Yung public ad, mga ganyan-ganyan, di ba? Although you are qualified, I'm not saying you are not qualified kung graduate ka dun, pero meron lang talagang katungkulan na kailangan talaga lawyer. Kasi nga, may ganong klaseng standard na sinusunod, di ba? Ngayon, etong kay Torre, o sa PNP, yung Chief of Police, dapat yun talaga, PMAyer. Kasi nga, napakalalim. Kaya nga alayo eh. Pasintabi na ho. Malayo ho, yung isang ugali na katulad ni Torre na isang PNPA graduate at saka isang PMAyer. Malalim ho pagka PMAyer ang ito'y graduate na PMA. Kaya tingnan mo, very professional ang kanilang approach. Etong si Torre, actually nagsimula yan kay Marbil. Although si Marbil is sa PMAyer, nagsimula yung pagiging hindi professional nung si Marbil. Mas dinagdagan mo pa si Torre pag ginawa mong PNP chief. Diba? So yun po ang ipinapaliwanag lamang po natin dito. Parangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Ang direktiba ni Torre sa mga pulis, paramihan ng maaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Paramihan daw ng arrest. Malaki daw ang pinagkaiba noon dun sa kota na mapapatay na mga adik. Sa totoo lang, kung arrest at arrest lang din, sinasabi niya kasi dito buhay pa. So kayong mga kapulisan, papayag ba kayo nun? Binunot. Kasi alam mo, eto ewan ko kung hindi alam ito ni Torre. Pero sa tingin ko kasi alam niya kasi gumaganon-ganon siya. Gumaganon-ganon siya. Di ba? Gumaganyan-ganyan siya. Pag inaresto mo ang adik po, lalo na pag nagse-session na yan, para pong praning yan. Para pong nakakakita ng demonyo yan kahit walang demonyo sa paligid. Kaya nga adik praning di ba? Kaya nga yung isang definition ng adik is praning na praning Kasi nakakarinig ng boses yan, nakakakita ng kung ano-ano. Kaya pag aarestuhin mo ang adik, pag yan may baril, talagang puputok yan. Puputok yan. Sabi ni Torre, sa mga pulis, paramihan ng aresto. So wag niyong barilin, ha? Yung ba sinasabi mo, Torre? Pag bumunot ng baril yung adik o yung pusher, wag barilin, hulihin lang. Di kaya maubusan tayo ng mga pulis. Yung reward system. Batatandaang nung investigasyon ng House Quad Committee tungkol sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Grabe yung yung packaging ng media, no. Baka mauwi na naman. Na naman. Hindi, di ba? Kitang-kita nyo kaagad yung packaging ng media na parang ang sama-sama nang nangyari nun. Di ba? Alam mo, ito yung hindi nila matanggap talaga na ang mga Duterte o si Pangulong Duterte ay talagang ginawa niya ang lahat para matigil ang droga sa Pilipinas. At yan po ang nagresulta ay bloody. Bakit? Kasi nga po, talagang seryosong pagtutugis sa mga pusher, sa mga adik, di ba?
ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, walang pusher, walang addict na hindi papalag pag hinuli. Addict na nga eh. Papalag talaga yan. Kaya nga nakakatakot itong direktiba ni Torre sa PNP. Hulihin nyo. Kailangan buhay. Delicate yan. Hindi, paano ko lumaban? Eh, syempre, ang bilin sa'yo. Oh, kailangan buhay, paramihan ng buhay. Ikaw, pulis, hindi, ilagay mo yung sarili mo sa isang pulis. Huhuli ka, tas biglang bumunot. Eh, kaya lang sabi sa'yo ng boss mo, kailangan buhay. Baka pagbunot niyan, tapatan mo ng baril yan, sabihin mo, oh, taas mo kamay mo, naputokan ka na. Hindi pa tapos yung sentence mo, binaril ka na. Taas mo kamay mo. Oh, di ba? Oh. Delicate yan. Delicate yung binibitawan ni Torre, ha? Ang sabi ni Torre, ibahin raw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni PNP, So, yun. Kailangan daw buhay. Gago! Hindi. Meron po ba tayo kasi alam ko maraming nanonood sa ating kapulisan dito. Eh. Meron po ba tayong kapulisan dito na naengganyo kayo? Naengganyo kayo na sinabihan kayong paramihan. At dapat buhay yan, ha? Huwag niyong papatayin. Kayo ba naengganyo kayong manghuli pa ng marami pang adik? O kaya mga pusher? O kaya mga sindikato sa droga? Kaharapin nyo ba kung yan ang utos sa inyo? Paramihan ng mahuling buhay, ha? Buhay. Hindi patay, buhay. Apakahirap na utos yan. Kasi sandali. Paano ka? Paano kung bumunot yun? Ang sabi ng PNP chief natin, ha? Kailangan buhay. Parang ang hirap ata. Mas mabuti na siguro wag na tayong humuli. Baka delicate yan eh. Di ba? Maganda siguro, sabihin niya, pag yan lumaban, dun nyo, in-neutralize. Di ba? Pero kung kaya naman ninyong buhay, di mas maganda buhay. Kasi alam mo, kaya nga nakakairita yung mga media. Para bagang ang dating sa kanila, sinasadya ni Duterte na patayin. Hindi naman nung sinasadya ni Duterte patayin. Nagkakataon lang talagang lalaban. At ang yung sinasabi, kung meron man that is still debatable. Kung meron man na quota system, hindi naman ibig sabihin quota ng maraming napatay. Yung quota system na yun, malamang nahuli. Nagkakataon lang, lumalaban nga, kaya maraming namapatay. Kasi kung siseryosohin mo talaga ang panghuhuli sa mga adik, pusher, talaga hong lalaban at lalaban yan. Subukan ninyong pumasok sa mga drug den. Subukan ninyong pumasok sa mga iski-iskinita para hulihin itong mga adik na to. Sa tingin nyo, pahuhuli ng buhay ang mga yan? Hindi pahuhuli ng buhay yan. Lalaban at lalaban po yan. Siyempre mga kababayan, alam nila kung saan sila pupulutin pag sila nahuli. Alam nilang, kasi tandaan ninyo, non-bailable yan. And they know what kind of jail they will go. Non-bailable yan, madali ka makonvict dyan. So lalaban ka at lalaban ka kung may pagkakataong kang lumaban. Kaya this is a dangerous na utos. Kailangan buhay pero paramihan kayo. Ano to, may contest? Sana lang, sinabi ni Torre na basta paramihan kayo, pag lumaban, depensa nyo sarili nyo. Pero pag hindi lumaban, mas maganda buhay. Ganun sana eh. Kaya lang hindi. The requirements dapat buhay. Delicates talaga yan. PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Talaga? Talaga lang? Meron daw na mga internal affairs kung sa tingin nila nalabag ang kanilang karapatan. Halimbawa, yung karapatan ko nalabag dahil sa hinuli ka ng walang warrant, may internal affairs. Sino ho ba yun? Di ba under din ni Torre yun?
Under din ng pulis yun. Sa tingin nyo ho ba, kakampihan ng internal affairs? Ay, sorry ha, hindi ko minamaliit ang internal affairs. Pero sigurado tayo, lalong-lalo na if that is political, sure tayo hindi kakampihan yan. Lagot sila kay Torre. Oh. Di ba doon na nga lang sa paghuli kay Pangulong Duterte? Oh, ang daming nilabag nun. Sa tingin nyo ba kung sakasakaling humingi ng tulong ang ating dating Pangulong Duterte sa internal affairs, aasikasuhin ng internal affairs yun? At sila po ay ikukonvict nila si Torre? That's bullshit. Totoo, di ba? Would you convict your boss? Paano kung si Torre mismo yung lumabag? Which is, hindi ko sinasabing nangyari, pero may nangyaring questionable. Di ba? Merong questionabling pangyayari na sinasabi ng ilang abogado na ito'y may paglabag sa due process. So, yun na nga ang tanong dun eh. Internal affairs, are you ready to convict your boss? That's impossible. More than impossible. Hindi totoo, di ba mga kababayan? Napakalabo ho nun. Para sabihin natin dun sa mga, ano na yan? Dating Pangulo na yan. Oh. Paano pa kaya kung ikaw isang ordinaryong tao, walang kakayanang i-publicize yung nangyari sa yung pagmamalupit ng PNP? Di ba? So ano solusyon? Kailangan talaga trusted natin yung PNP chief. Never na mulitika. Pero sad to say, record? May record. May record si Torre na namumulitika. Kaya nga siya, di ba, na persona non grata sa isang lugar? Kasi nga, namulitika siya. Nung may nagsiga-siga sa Quezon City, doon pa lang, kinampihan niya na yung kabaro niya. Pinag-press-con pa. Galit na galit pa, oh. Ano nangyari? Sa kahihiyan ni Torre, nag-resign siya. O, etong sa KOJC. Oh, isang malaking kalapastangan sa batas niyan. Bakit to? Remember, yung warrant, iba ang pangalan, hindi si Pastor Kibuloy, pero ang hinalughog ay ang KOJC. Doon pa lang, sobrang politika na nun. Etong kay Pangulong Duterte, isa pa yan. Ang linaw-linaw ho, doon sa Rome Statute, na kailangan dalhin sa local court. Dinala ba ni Torre? Hindi. So, kung record lang na namumulitika, ladies and gentlemen, ang perfect na halimbawa niya si Torre. Kaya nga, pinagtatawanan po yan ng marami, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, kahit po ng ilang mga non-political, hindi ko na lang mapangalanan, pero marami hong mga opisyal na nasagasaan talaga at naiinis. Bakit? Alam nila kasing hindi profesional etong si Torre. Alam nilang namulitika si Torre at alam nilang kaya naman na ilagay sa posisyon niya dahil sumipsip lang. Ang daming kapulisan. As a matter of fact, may iba nagme-message pa nga sa akin eh. Hindi ko na lang masagot eh. Kasi siyempre, ayaw din nila mabanggit yung mga pangalan nila kasi boss nila eh. Pero naiinis sila sa pagkatalaga kay Torre. Isang kawalang niyaan daw. And, ladies and gentlemen, what is my perfect evidence? Walang iba ko hindi yung absentee voting ng mga uniform personnel. Imaginein mo, mismong PNP ay hindi sang-ayon sa mga desisyon na ginawa ng ating Pangulo. Kasama na po dyan yung panggigipit sa ating dating Pangulong Duterte. So doon pa lang, kitang-kita mo na ayaw nila. Ladies and gentlemen, sino ho ba ang namuno doon sa pagdadala kay Pangulong Duterte sa Netherlands? Walang iba kung hindi si Torre yun. Si Torre ang figure na kinaiinisan ng mga Pilipino. Kaya nga Torre is the most hated PNP chief in the history of the Philippines. Yan po ay
nakatalaga na sa kasaysayan. He is the most hated. Why? Kasi the most loved president, siya po ang kumilos ng bastos, napaka-unprofessional ng ginawa niya, at maraming nainis po dyan sa lahat ng kampo, hindi lamang po sa kampo ng mga Duterte. Kahit mga kabaro niya, alam nyo, nung panahon na nakita nila sa video yon, ang dami nag-message sa akin na mga pulis na hindi nila malunok yung ginawa ng mga kasamahan nila. At sino ho bang namuno doon? Walang iba ko hindi si Torre. Tapos siya pang ilalagay mong PNP chief. Kaya talagang isang masasabi nating bullshit yung sinasabi ni Pangulong Marcos na ano ba yun? Yung gusto niya ng peace with the Duterte o gusto niya ng reconciliation. Bullshit po yun. Ano ibig ko sabihin? Talagang isang kasinungalingan. Isa pong walang laman, walang substance. Dito makikita mo na yung interview ni Katunying at saka ni Marcos ay isa lamang scripted at inutos ng PR kung sino mang gumagawa ng PR ni Marcos. Hindi natin alam kung si Katunying ba yun? O baka naman si Katunying ay kinuha lang to interview o to be part of that script. Hindi natin alam. Alam mo naman si Katunying. Sabi nga, kung nasaan ang pagpapala, dapat nagpapasalamat. Ay, wala tayong magagawa. Trabaho niya yan. I mean, it's a job. We cannot blame him. It's a job. Diba? At part of his job, syempre, merong katapat. Diba? Kaya lang kasi kung ako yun, hindi ko malulunok yun. I mean, may hangganan eh, di ba? May hangganan yung dapat yung trabaho mo. Kung ang trabaho mo talaga namang newscaster ka, syempre lahat naman ng newscaster binabayaran, di ba? May sahod sila. Okay? Pero kung ang pinapagawa na sa iyo ay hindi na katanggap-tanggap sa iyong prinsipyo, ay dapat binibitawan mo na. Hindi mo na tinatanggap. O nilalayasan mo na. Oh. Kung ako yun, kung ako yun. I mean, hindi ko siya sinisisi, pero kung ako yun, di ko kaya lunukin yung ganong klaseng ano. Mantakin mo, pababanguhin mo ang pangalan ni Marcos because, alam mo yun, trabaho mo lang. Alam mo yun, hindi ko kayang hindi ko kayang lunukin yung ganong klase. Yeah? So, ano lang ang punto natin dito mga kababayan? Doon pa lang, alam mo nang hindi totoo o script lang talaga o isang propaganda lamang yung interview na yun. Na reconciliation. Mantakin mo, i-reconciliation mo, kukunin mong PNP chief ay yung kinagagalitan nung gusto mong i-reconcile na grupo. Di ba? Doon pa lang sa paglapastangan na sa isang religious compound. Di ba? Ladies and gentlemen, this is not about religion. Kahit sino pang relihiyon yun in the future kung gawin uli yun. Ipaglalaban ko, sabi ko nga sa inyo, mapa Muslim, Iglesia, o kung Katoliko, kung anong pamang relihiyon yan. Pag pinasok yan ng pulis at binastos at hinukay, anong mararamdaman ninyo? Ako, ipaglalaban ko yun. Kasi kahit hindi ko paniniwala yung paniniwala nung ginawa na yun, mali talaga yun eh. Kasi tandaan mo, respeto. Alam mo, sa relihiyon, meron kang tinatawag na, di ba, yung maalala ninyo sa Biblia, yung remove your sandals kasi this is a holy ground. Ganun yun eh. Ganun yung treatment ng mga membro. That cathedral na hinukay ni Torre, it's a holy ground for them. Tapos doon ka magagawa ng kawalangyaan, huhukayin mo yun, lahat gagawin mo doon, without an order from the court. Remember, there is no search warrant. The only warrant is warrant doon sa tao. Hindi mo pwedeng
lapastanganin at i-search yun at hukayin mo yung for the sake of gusto mo lang maghukay. Dahil hinahanap mo yung tao na yun, hindi pwede yun mga kababayan. You are there to serve the warrant, not to search the place for whatsoever na gusto mong hanaping ginto dyan. Walang ginto dyan. Hindi, alam nyo kasi matagal ng chismis po yan eh. Hindi sila makapaniwala na gano'n kayaman si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang mayaman sila. Mayaman sila, kita mo naman, may eroplano, meron lahat. Alam mo, ako, yan ang unang question ko eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, ako na ang tipo ng tao na hindi umuoo ng umuoo. Kini-question ko talaga lahat. Kasi ayoko nung yung basta ka lang sumunod sa tao, basta ka lang humanga. Ako ayoko ng ganun. Ako, bago ako humanga sa isang tao, kaya questioning ko talaga lahat. At isa sa mga kinwestiyon ko yan. At nagulat ako. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, dyan sa KOJC, meron nung silang sinusunod na pattern na nung pattern pa ng mga disipulo noon. Common money. Yan po ay nasa Acts po yan. Book of Acts, common money. Binibigay po sa disipulo. Yung, disipulo, yung mga apostles. Binibigay yung pera ng mga Christian doon nung time na yon, nung pagkawala na ng ating Panginoon noon, iniipon nila yung pera. Everyone, they give their money, treasure, doon sa apostles. At yun ang ginagamit for the mission. Yan ang inadapt ng KOJC. Kaya mayaman ang KOJC. At ang nagdidesisyon dyan, board, pinaliwanag sa amin yan eh, kung papaano. At yan po ay naka-define. Talagang nakalagay ho dyan. Ito ang pera. Ang desisyon ng gagaling sa board. Ito, nakasulat, naka-ledger, lahat yan. Lahat ng gastusin. Ganun ho sila. Kaya naman, mayaman yung church nila. And lo and behold, magtataka ka. Maraming gamit doon. Eroplano, helicopter, bus, lahat nandun. Pero ni isa wala sa pangalan, ni pastor. Lahat po ay nasa pangalan ng membro. Nasa pangalan ng KOJC. So, hindi ho niya, kaya nga, siguro, malamang sa malamang, kaya iniisip siguro ni Torre noon, ay may ginto siguro to si, Hindi niya kasi makita na alam mo, this is a spiritual realm. Ito po ay heavenly principle. O, kung gusto niyo malaman, panoorin niyo yung preaching ni Robert Morris, the first fruits. Pastor Robert Morris about first fruits. Kasi diyan, may papaliwanag sa inyo na maigi kung ano yung first fruit o yung tinatawag na tithes at kung gaano bumabaha ang pera pag sinunod mo yung prinsipyo na yan. Yun po kasi ang sinusunod ng KOJC. Kaya madaming pera. Hindi dahil sa ginto. Yang ginto na yan, chismis lang yan. Hinukay nila ng hinukay, wala silang nakita. Alam mo nung meron yung, di ba nung nakita nyo yung hukay sa picture? Yung hukay-hukay na yan. Alam mo, ang dami nagsasabing minero, hindi tao ang hinahanap. Naghahanap yan ng it's either gold, rocks na mamahalin, mina nga or oil ang hinahanap niyan. Sa madaling salita, yung paghukay na yon, it was not to search the person, but to search for something. Things, hindi ho tao. Yun ang nangyari doon. So bakit ko sinasabi ito? Bakit? Kasi isa po itong kalapastangan. Kalapastangan sa paniniwala ng mga tao na nandun. Yes, marami sa atin, we disagree with the doctrine of Pastor Kibuloy. No problem. Karapatan nyo yan eh. Karapatan ko rin. Lahat po tayo. Hindi naman po ako membro ng KOJC. Karapatan natin na questionin ang doktrina ng sino man. Kung ano gusto ninyo, kung ano sa tingin ninyo yung doktrinang gusto nyong paniwalaan, go. It's your freedom. Pero disrespecting yung isang lugar dahil lang against sa doctrine mo, that's, yan, kabastusan po yan.
Hindi ako pwedeng pumunta sa isang relihiyon. Halimbawa ako, di ba? Aminin na natin, may mga ganitong buwangagin. Yung mga buwangagin. Di ba kaya nga ako, ayoko tinatawag akong born again eh. Although I believe in full gospel po ako, pero ayoko yun kasi may mga buwangagin eh. Sorry ha sa term. Totoo naman eh. Yung pupunta sila doon sa mga church, kukunin yung mga rebulto at babasagin. Sorry ha, may mga ganong klaseng paniniwala eh. Ako, naniniwala ako that is bad. Yung mga rebulto. Okay? But I will not go there. Kukunin ko yung paniniwala nun, nung naglagay doon, nung rebulto, tas babasagin ko sa harapan niya. Hindi pwede yun. That's a disrespect to that belief. Belief niya yun eh. Galangin mo. Diba? Yun yung sinasabi natin eh. Belief ng mga taga kay OJC to. Bakit mo nga inuhukayin nyo? Tapos pagtatawanan mo pa. Mamaya, papakita natin. Pinagtawanan niya. Diba? Yun yung kalapastangan. Subukan mong gawin yan sa mga mosque. Punta ka, pasukin mo. Na nakasapatos ka. Tapos guluhin mo sila doon. Palisin mo yung mga carpet nila doon. Tingnan ko kung siyang damputin. Di ba? You understand what I mean? Subukan mo punta sa Mecca. Kasi napuntahan ko yan eh. Saan ba ito? Sa Dubai ata. May isang lugar dyan sa Dubai. I forgot kung saan na yan eh. Parang isang malaking Mecca na may place talaga doon na doon sila sumasamba. Talagang doon, tahimik, bawal maingay. Tapos talagang bawal kang nakasapatos. Basta may ganong part eh. At yun, kailangan na yung mga babae nakatawag doon, basta nakasuot. Pag hindi mo ginawa yun, ay isang kalapastangan. Tama, mali? Oh. Pero hindi ibig sabihin, Muslim na ako kung respetuhin ko yun. Kailangan kong respetuhin yun kasi paniniwala nila yun. Ganon din po. Yun ang problema dito kay Torre. Masyado niyang binastos etong mga taga kay OJC. No wonder, kaya niyang gawin kay Duterte. Ginawa nga niya dito eh. Daig pa demonyo ng ganyan ha. You understand what I mean? Daig mo pa demonyo kung ikaw mambabastos ka ng relihiyon ng iba. Daig mo pa demonyo niyan. Talagang kalapastangan yan sa relihiyon. Kaya no wonder, kayang-kaya niyang lapastanganin si Duterte. Bakit? Tao lang yun eh. Yung ang Diyos ng iba, nilalapastangan niya eh. Tao pa kaya? You understand what I mean? Bakit ko pinapasok yung KOJC? Kasi ganun ang perspective niya eh. Wala siyang pakialam. Wala siyang galang. This is not a question about law anymore. Ito'y respeto na sa kapwa. Respeto na sa paniniwala ng kapwa. Pinabayaan naman siya mag-serve ng warrant. Kaya nga magtataka ka, yung mismong abogado ng KOJC, abogado ni pastor, ay isang Muslim. Di ba ho? Si Attorney Torion, isa pong Muslim po yun. So ganun po, katindi ho yung kalapastangan ni Torre. Kung kayo po yun, di ba? Nangyari na yun. Nasaktan na kayo't lahat. Tapos pagtatawanan pa. Mamaya papakita ko sa inyo. Karamihan naman ang mapapanalong kaso ang sukatan ng performance ng mga abogado ng legal service. Bago maging PNP chief, si Torre ang nagpatubad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para mapaharap sa International Criminal Court. Kaya tanong sa kanya kung nakahanda rin ba ang pulisya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC o International Criminal Court laban kay dating PNP chief at Senador Bato de la Rosa na siyang unang nagpatubad ng Oplan Tokhang ng Administrasyong Duterte. We'll just cross the bridge when we are there. Anong nakakatawa doon? Pareho talaga sila ng amo niyang si Marcos, Naalala ko talaga yung Australian ba yun, reporter? Tinanong siya about doon sa si Marcos, tinanong siya, di ba? Anong sagot ni Marcos? Sagot na, what's funny? What's funny? Tinanong siya ng reporter, di ba? Kasi pinag-uusapan doon yung
ill-gotten wealth ng pamilya ni Marcos, which is nahatulan na. Oh. Tapos, nung tinanong si Marcos, parang minamaliit niya. What's funny, Mr. President? What's funny? Dito, anong nakakatawa dito? Ba't katawa ng tawa? May topak, sir? Di ako nagtatanong lang, ha? Ang seryoso sa ng tanong, eh. Paano na yung alam mo na nga questionable yung kay Duterte, tapos kay Bato, ano nang gagawin mo? May topak, sir? But obviously, we are also making contingencies. Patuloy naman ang pakikipag-coordinate ng PNP sa Interpol bilang isa sa mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. 2 kapwa akusado ng ni Roque sa kasong qualified human trafficking ang naaresto ng PNP CIDG. Abogado naman si Harry Roque, di harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, wala raw padri-padrino kung promotion ng pag-uusapan, sabi ni Torre. Ang career growth ng pulis ay nakabase sa kanilang performance. Tulad na lamang ng pagsunod sa patakaran ni Torre na 3-minute response time ng mga pulis sa mga pangunahing urban areas sa buong bansa. I would like to tell my people, give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang misyon. So, talagang delikado ho itong estilo ni Torre, no? Parang gusto niyang itulad dun sa style niya, eh. Na, hindi, basta gawin nyo. Oh. Kung hindi, kayo, ipapalitan kayo. Parang gusto niya bang ituring ang lahat ng kapulisan natin na katulad nung kanya? Ladies and gentlemen, this is going to be a disaster. Yung ganitong klaseng attitude ng PNP chief. Delicate so ito. Kasi ito, mapakita ko sa inyo, ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung tinawanan, eh. Sabi ko, napakabastos nitong taon to. Pati din yung mga media, bastos din. Ibang usapan naman yung hahanapin ka namin. Ibang usapan yun. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. Diba? And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pwede ang 3-minute response doon, ano ba? Ibang usapan naman yun. May topak to si sir. Sorry, ha. May topak yan. Pagkaganyan. Sir, hindi tama yung ganyan yung attitude. Hindi, hindi maganda yan. If you think it's funny na alam mong nasaktan po yung yung binastos ninyong relihiyon, eh. Nasaktan po sila sa pag-uukay ninyo, tapos pag gagawin pong katatawanan yung heartbeat, na in reality, palpak yun. Bakit? Wala yung heartbeat dun. Diba? Kapalpakan po yung ginawa ninyo, eh. And yet, you have the balls to laugh on it. Palpak po kayo dun. Bakit? Wala si pastor dun, eh. Sumuko siya galing sa labas. At yan po ay sumuko siya sa isap, hindi nga sa inyo. Sumuko siya sa isap, tinurn over sa inyo. Diyan sa may likod na, sa may pa-airport na. Kasi magkadikit yan yung KOJC tsaka yung airport, eh. Sa hangar na kayo nagkita, ay kayo tinransfer sa custody ng PNP. So in other words, yung paghuhukay ninyo ay isang kapalpakan. And yet, you are laughing on it. Isang kapalpakan, bakit? Binastos nyo na nga yung relihiyon na yun, hinukay nyo na, binaboy nyo na, tapos wala naman pala dun. Tapos ngayon gagawin ninyong katatawanan. At yung 16 days na sinasabi mong siege na yan, ay may namatay po dyan, sir. Tapos, it's like a laughing matter to you. Diba? This is the kind of PNP chief we have right now. At yan po yung mga Duterte supporter din, pinagtawanan ninyo. Hindi ho tama yan, sir. Yan po ay isang kalapastangan sa paniniwala ng ibang tao. Pwede naman parang akin this is sobra na. Para sa akin po, sobra na ho ito. I mean,
Hindi na nga nagrereklamo sa'yo ngayon yung mga taga KOJC. As a matter of fact, meron nga ako nabasang isa sa mga membro nila na ipinapasa Diyos na yung ginawa mo. Tapos ikaw, eto sandali papakita ko yun. Wait lang Para lang maintindihan niyo po. Ito. Ito si Ma'am Tina. Ayan. Ito po yung post niya. Okay? Para lamang po maintindihan natin. Bakit? Wait. Chotomate. Okay? Ito. Ito. Ayun. Ayan. Ito, sabi niya. When pierced by injustice, what do you do when you feel a pain so deep? It doesn't just ache in your heart, it settles in your bones. Pag masyado daw masakit, hindi lang sa puso, hanggang buto ang sakit. When your soul has been pierced by injustice, when hatred stands at the door of your heart, inviting you to be one with it. Ibig sabihin, kahit sobrang sakit dahil sa injustice, nandyan na daw sa pinto mo yung galit. Ika nga. Inviting you to be one with it. Ibig sabihin, inaaya kang, magalit ka na. Magalit ka kasi mali, injustice yung ginawa sa'yo. It is in that moment when our spirit are crushed and injustice feels louder than peace. Sa tindi daw nun, talagang matindi pa. More than yung spirit mo na crush, ibig sabihin, nawasak. Habang palakas ng palakas yung injustice, that we hear the gentle voice of our beloved pastor. Not angry, not forceful, not vengeful, and he says, you must learn how to forgive. Yan po ang laging sinasabi ni Pastor Kibuloy sa kanila. And just like that, his words, few but powerful, feels like a soothing balm, like sunlight breaking through a long dark night. Suddenly, we remember who we are. We are not what pain want us to become. We are not that bitterness trying to take root. We are sons and daughters of the Almighty Father. Forgiveness is not a sign of weakness, but of divine strength. He said, we rise above our enemies and we forgive. Wow! Palakpakan natin yan. Malakpakan po. And as we release our grief in the thoughts of revenge, peace comes. Not the peace of the world gives, but the kind only He can give. Yan po yung peace ng ating Panginoong Hesus. The peace that passes all understanding. And in that quiet surrender, we hear Him again. This time with the authority and assurance, vengeance is mine, says the Lord. And so we weep, not because we are weak, but because we are finally free. Happy Sunday, everyone. Ito po ang nararamdaman ng mga taga-KOJC ho. Ano po yun? Diba? Galit, and yet, because they have learned to forgive, that's why they have peace. And they are now free from hatred because they have learned how to forgive. Sobrang sakit, ika nga. Yun yung unang intro nung caption na yun. Sobrang sakit. And yet, because our Father in heaven says, learn to forgive. Diba? Yun ang ginawa nila. They forgive kung sino yung mga nakasakit sa kanila. Ganyan ang attitude ng mga taga-KOJC. Habang itong ng ape, ganyan ang attitude, patawa-tawa lang. Now, sinong demonyo? Hindi. Diretsuhan tayo mga kababayan. Eto, wala hutong Kasi marami nagsasabi dyan, alam naman po natin ganyan ang ganyan ang tao eh. Ang tao talaga mabilis mag-judge. Diba? Kasama po ako dyan.
Mabilis mag-judge. Si pastor, rapist yan. Yung kay OJC, mga ano yan, mga abuser yan. Sa pamumuno ni pastor. Pero makikita mo, nung dumaan sila sa problema, yung attitude nila, hindi, makikipaglabang kami, papatay namin yung mga nang-api sa amin. Hindi ganun. Anong attitude? Learn to forgive. Diba? We forgive them. Bahala na si Lord. Kaya nga, vengeance is mine, says the Lord. Bahala na si Lord. There will be justice one day. Maybe not here on earth. Maybe pag kinuha na ni Lord si... Diba? Ayun po yun eh. O makikita mo yung fruit nila. Kung masamang tao si pastor, hindi, ito lang po yun. Kung masamang tao si pastor, di sana tinuro na sa kanila, ha? Huwag kayo mag-alala. Relax, babawi tayo. In the future, babawi tayo. Hindi, ang tinuro sa kanila, magpatawad. Patawarin natin sila. Kasi hindi nga nila alam yung kanilang ginagawa. Diba? Doon, makikita mo talaga kung sino yung godly at sino yung demonyo. Sige. Yan yung taga kay OJC. At ito naman yung nag-usig, di ba? Papakita ulit natin ito nag-usig. Ibang usapan naman yung hahanapin ka namin. Ibang usapan yun. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. Diba? And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pwede yung 3-minute response doon, ano ba? Ibang usapan naman yun. Now you know, di ba? Gago! And take note, ladies and gentlemen of the Philippines, yan ang pinuno ng PNP ngayon. Very professional, di ba? Gago! Very, very professional ang datingan. Gusto niyo ba ng ganyang klaseng PNP chief? Wala na tayong choice ngayon. Siyempre, hindi naman na nagdidesisyon, tayo, di ba? Ay, naku, sabi ko nga sa inyo, I don't know where this country will go under the PNP chief. Na si Torre. Sana lang may mga bayani tayo na natitira pa. Meron pa po bang bayaning natitira ngayon? Ako, nagtatanong lang ako.